been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Okay, so magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at magandang gabi naman po sa Amerika. So sa araw na ito ay patuloy po tayo sa pagsasaliksik ng mga katotohanan na kailangan po natin malaman upang patuloy ng ating tatahaking landas ay landas na matuntun po natin ang dakilang layunin ng ating Panginoon na tayo po'y maging kabahagi sa kanyang
kaharian mula rito hanggang sa walang hanggang buhay. Kaya sa oras na ito ay buksan po natin ang ating mga isipan at hayaan natin na ito ay mailagay sa ilalim ng kapamahalaan ng puso upang lubos na maunawaan po natin ang bawat katotohanan na ito ay mahahaya. Kaya po sa oras na ito ay patuloy na hinihingi ko ang inyong mga attention. Ito po ay Bible study. Kaya i-focus po natin ang ating mga attention sa bawat mga kataga na ito ay mahahaya. Kung may Biblia po kayo sa Colossians chapter 1 verse 20, mag-umpisa sa 20, hanggang 24. King James Version. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things on earth or things in heaven. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. If you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard and which was preached to every creature, which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. Father, thank you, Lord, for this scripture. I pray to continue, Lord God Almighty, unveil all the realities behind all this written scripture upang patuloy na makita po namin, Panginoon, ang lahat na katotohanan na ito'y magbibigay sa amin ng tunay na liwanag sa aming patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito na magtagumpay, na matawid po namin ang daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian. Salamat po, God Almighty, even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, in your holy presence, Lord God Almighty. Salamat po dahil patuloy na bukas na kalangitan at malaya po kami, Panginoon, na maging isa to enter as one together into your holy presence all day long. Father, we thank you, and thank you even, Lord, sa apoy na ito ay patuloy na bumubulwak kalakip ng bawat mga tinig, na ito ay darating sa bawat mga tenga ng lahat ng mga makakarinig. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay hinggil po sa the real mystery of the cross of Christ. So, bakit kailangan malaman po natin? Dahil sa panahon na ito, ay ginugunita na naman yung pong ginawa ng Panginoong Yesus in the cross of Calvary. Ginugunita sa isang panahon, sa loob ng isang taon. Kaya nakakalungkot po dahil sa kanilang paggunita at pagtangkilik, hindi nila kailanman nakilala yung Diyos na kanila pong ginugunita. Dahil kung nakilala sana nila, ay sigurado na hindi na nila gagawin ito. Dahil hindi po pumunta ang Panginoong Yesus dito sa daigdig na ito at pumunta doon sa cross ng Kalbaryo upang ito ay bawat mga taon ay gugunitain. Yun po yung masakit dahil at masaklap dahil
ang binigyan po ng kahalagahan ng bawat mga tao sa daigdig na ito ay yung pong paggunita sa kanyang ginawa in the cross of Calvary, na imbes na kanila pong pahalagahan ay yung magiging bunga ng kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Katulad yung kapanganakan ng Panginoong Hesus dito sa daigdig, na ang binigyan ng kahalagahan ng mga tao ay yung paggunita sa kanyang kapanganakan. Kaya po, lubos na naaalala ng tao ang Panginoong Hesus kapag dumating yung araw ng December 24 and 25. Dahil yun po yung pinahalagahan ng tao. Na imbes na ang kanilang pahalagahan ay yung layunin kung bakit siya ipinanganak sa daigdig na ito. Na ito ay hindi po kailanman naunawaan ng tao kung bakit siya ipinanganak. At hindi rin naunawaan ng tao kung bakit siya pumunta in the cross of Calvary. So, ang akala nila kasi na dahil pumunta ang Panginoon in the cross of Calvary, ang buong mundo ay nagbubunyi na sila ay ligtas na. Na kapag mamatay na sila, sa langit na daw pupunta, pero nagkamali ang buong mundo. Dahil doon sa kanilang paggunita ay hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon, hindi nagbigay ng karangalan para sa Kanya, kundi lalo lang nilang iniumpong yung sumpa na ito'y dumating sa buong mundo dahil sa kasalanan. Kaya po, makikita po natin na yung pong ginagawa ng buong mundo, ayon sa banal na kasulatan, kung ito ay babalikan at sasaliksikin ng mga tao, makikita nila in Deuteronomy chapter 7 na ang sabi po ng Panginoon na sabi niya, lahat yung mga Diyos-Diyosan na inukit o mga larawan, sabi niya, ay sunugin niyo ito ng apoy. At huwag kayong magdadala ng mga ito sa loob ng inyong tahanan upang hindi kayo ang pagsakan ng sumpa na nasa kanila dahil isinumpa ng Diyos ito. Kaya po, kailangan sabi niya na isumpa niyo sila. So makikita po ninyo na ang ginagawa ng mga tao ay hindi nila alam na lalo lang dinadala ang sumpa ng bayan, sumpa ng pagkagalit, sumpa ng hindi pagpapatawad, dahil po yung Diyos na kanilang tinatangkilik na ginawa nila si Kristo na isang bagay na hindi humihinga at hindi nakakakilos. Kaya yun po yung karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Dahil hindi nila alam at hindi nauunawaan na hindi dahil napunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary ay sabi na ligtas na sila. Hindi po. Pumunta po doon upang i-redeem ang kanyang bayan at sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ay ito ay bumukas ang pintuan ng kalangitan at Bartolina kulungan upang lahat ng mga tao na nagnanais na pumasok sa kanyang kingdom ay malaya na kung yun yung desisyon ng tao. Kaya po, ano ba ang misteryo dito sa likuran ng cross ng ating Panginoong Hesus? Inuulit ko po, hindi po mahalaga na ito ay gunitain dahil ang gusto ng Panginoon, yung pong bunga ng kanyang sakripisyo in the cross of Calvary, ay ito ay magaganap, makikita. Meron pong buhay na aksyon ng tao dito sa daigdig concerning sa layunin ng pagpunta niya in the cross of Calvary. Hindi po yung dinadala kaya ngayon, makikita po ninyo ang daming mga niloko ng mga demonyo na may nagpapapako, pero pagkatapos pinapahirapan yung sarili, tapos alak. So, makikita po ninyo, hindi na po Diyos ang napaparangalan, kundi si Satan na nagnais na sirain ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Kaya kung titingnan po natin yung
doon sa pagpunta niya sa cross, na bago siya malagutan ng hininga. Kaya makikita ninyo, maging sa mga papastor o mga Kristiyano, ay dito ay tinatangkilik din ito, lalo na yung 7 last word of Jesus Christ. Bakit ito ay kanila pong pinabalikan dahil hindi nila kilala kung sino yung Kristo na kanilang ipinapangaral. Dahil ang kaalaman nila, ang gusto lang, meron silang maituro sa tao na ganito, ganire. Pero tandaan po ninyo, imbes na ang mga tao ay mabuksan sila ng katotohanan, lalo lang silang mabubulag at hindi makikita ang tunay na landas ng liwanag para matagpuan nila ang buhay na Kristo na nandito sa daigdig na ito. Kaya po makikita po ninyo na yung pinakahuling tinig ng Panginoon bilang siya ay tao bago siya malakutan ng hininga, at ang sabi niya, it is finished. Yung salitang yon, tandaan po ninyo na napakahalaga po dahil nung sabihin niyang tapos na, ibig pong sabihin na dahil sa cross, ito na ang hangganan ng mga kasaysayan ng mga tao na nakaraan. Tinapos na ng Panginoon ang kasaysayan ng buhay ng tao mula Genesis hanggang ngayon, dahil yung pagpasok ko doon sa bagong tipan, after na ang Panginoong Yesus ay namatay sa cross, ibig pong sabihin ay ibang larawan at ibang buhay ang masusumpungan ng bawat mga tao. Kaya makikita po ninyo ang sabi ng Panginoon, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. So ibig pong sabihin na dito na po ay nung sinabi ng Panginoon, it is finished, tapos na. Ibig sabihin, pati yung karunungan ng tao sa paghahayag ng katotohanan mula sa batas ng Diyos ay tapos na. Hindi na po ito magkakaroon ng puwang na gamitin sa pagpasok sa bagong tipan. Dahil yung pagpasok ng bagong tipan ay hindi na po tao ang siyang magdadala ng katotohanan sa buhay ng tao, kundi ang Panginoong Yesus bilang buhay na Kristo, siya na po ang magdadala sa mga katotohanan sa pamamagitan ng kanyang pag-entron sa ating physical na katawan at sa pamamagitan ng ating pagkatao. Gagamitin niya ito upang to express the reality of His purpose. Yun po yung dahilan. Hindi po yung pumunta sa cross at sasabihin may palaspas, meron pong kung ano-ano yung mga ginagawa. Akala ng mga tao, sinasabitan yung kanilang mga bahay ng mga palaspas. Ibig pong sabihin, puro sumpa ang dala ng mga buong mundo sa buhay ng tao. Kaya nga nung pumunta ang Panginoon, the cross, ay yun po yung dahilan upang makalaya ang lahat ng tao. Hindi po upang maalipin, kundi upang makalaya mula doon sa sumpa na dala ng cross. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, in Galatians chapter 3 verse 13, na ang sabi niya, na siya sabi yung kanyang bayan, pinalaya niya tayo mula sa sumpa ng batas dahil siya ang naging sumpa para sa atin, dahil ang lahat ng nabitin sa kahoy ay naisumpa. So ibig kong sabihin, doon po tinuldukan ng Panginoong Yesus ang lahat ng bagay na nakaraan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan na kay Kristo ang naging hangganan ng batas ng Diyos. So ibig kong sabihin na dito, kaya sabi niya, it is finished, dahil yung humanitarian principle of knowing the laws of God ay papalitan na. Dahil ang kikilos na ay yung pong
dynamic principle of the Holy Ghost. It is the full operation of the Spirit of God. Kaya nga, ano ang kanyang pamamaraan para ang tao ay maunawaan niya ito, at matanggap niya the dynamic principle of the Holy Ghost. Ang kapamaraanan ng Diyos, kaya nga ito yung grace na tinatawag, the grace, because hanggat ang tao ay hindi po na pagkakalooban ng biyaya, ibig sabihin, spirit or puso, kahit na anong turo na kanilang maririnig o katotohanan mula kay Kristo, hindi pa rin nila mauunawaan because ang kaisipan ng tao ay spiritually discerned. So, ibig pong sabihin, hindi niya mauunawaan at kailanman hindi niya mauunawaan. Kaya yun yung layunin na yung pagdating ng Panginoong Hesus ay upang dalhin yung biyaya o sangkap ng pagkatao na ito ay nawala sa tao, which is the Spirit, na ito yung puso na tinatawag. Ito po yung bunga, ito po yung mystery behind the cross of Christ. Dahil kung hindi napunta sa cross, never na ito ay ma-establish niya itong layunin na pumunta upang damitan tayo ng kanyang biyaya na ito ang siyang magdadala sa atin sa lahat ng katotohanan ng Diyos. Hindi po yung ginagawa ng mundo. Hindi po yung itinuturo ng mga matatalinong tao. Kundi yung pagkilos, yung katagumpayan ng Panginoon na ito ay nagkaroon ng puwang sa iyong buhay na makapagtrono sa iyong physical na katawan. Yun po yung ibig kong sabihin na kapag ka na hindi pwede na sasabihin mo na punta na sa cross, dahil sa cross ay ligtas na ako. Kapatid, hindi ka ligtas unless na ito ay magkaroon ka ng pagdidesisyon to enter into the presence of the risen Christ. Kailangan katagpuin mo. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, and having made peace through the blood of His cross. Through the blood of His cross. Ano ba itong blood? Ito po yung tipan. Ito po yung magsisilbi sa pagkumpune ng iyong covenant relationship to Christ bago ka maging kabahagi sa Kanya. Ito ay ginawa niya para sa lahat ng mga tao. Pero anong ginagawa ng mga tao? Ginagamit ang kanyang napakadakilang sakripisyo in the cross upang lamang hiyain at sirain ang karangalan ng Diyos. Yun po yung dahilan. Kaya po yung blood of Christ, ito po yung magsisilbi na magiging covenant ng tao sa pagpasok in the kingdom of God. Pagka sinabing covenant, inuulit ko po, it is a conditional agreement. Na kapag ka pumasok ka sa Kanya, yung agreement mo ay fully na iwanan ang lahat ng bagay na iyong nakagisnan from the kingdom of Satan and from the kingdom of man that operates through the law of the mind, at fully papasok ka in the kingdom of God, empty vessel, upang maging bukas ang iyong pagkatao sa lahat ng katotohanan ng Diyos, na i-replace ang lahat ng kasinungalingan na iyong nakamulatan sa daigdig na ito at nakapasok sa iyong kaisipan, mapapalitan ng buhay na katotohanan na ito ay hindi lamang sa bibig mo maipapahayag, kundi higit sa lahat ang buhay mo na ito'y nagkaroon ng kaganapan. That is the mystery behind the cross of Christ. Hallelujah. Kaya makikita po ninyo na napakarami ang nagtuturo hinggil
hinggil sa banal na kasulatan. At maraming mga tao na ito, yung 7 words of Christ ay ipinapangaral. Kaya lamang ang masaklap dito, yung sinabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, nang sabi niya, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same things. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so, as you have as for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. So ito po, kaya nga, hindi maaari na yung karunungan ang siyang mangibabaw ngayon sa panahon na ito or in the New Testament dahil ang kaisipan ng tao ay laging bumabagsak doon sa pagkalihis sa katotohanan. Kaya makikita po ninyo, ang dami-daming papastor, nagbabalak pupunta para mag-mission. Pero alam nyo po, na mga papastor, para lamang makamtan nila magawa yung kanilang personal interest, ay sila ay imbes na ipangaral ang tunay na kaganapan sa buhay, ang ipinapangaral nila si Kristo pero kalakip ng kanilang paninira sa tao upang may dahilan na magkaroon sila ng dahilan para kunin ang simpatya ng mga ibang mga mananampalataya kuno. Dahil ang sabi ni Pablo, they are the enemies of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior and Lord Jesus Christ. Our conversation. So ibig kong sabihin, if you receive the grace of God, then your conversation is in heaven. So, hindi na po makamundo. Hindi na po mga bagay sa daigdig na ito. Hindi na po yung kayamanan. Na gaya ng mga sinasabi ni Pablo na marami ang lumalakad. Sabi niya, pero ang sabi rito, whose God is their belly and whose glory is in their shame, who mind earthly things. So marami. Kaya nga, may mga papastor na akala mo mga politiko. Pinupuntahan ang mga iba-ibang mga miyembro na mayayaman, no? Para lamang doon sa kanila pong kasakiman. At nangangaral sila doon. Ang ipinapangaral ay katulad ng mga ibang mga politiko na sisirain ang yung pong kredibilidad ng kanilang kalaban. Ganun na po ang sistema ng mga papastor ngayon. Pagkatapos pupunta sila magmimisyon, dati kayong magkakasama at tatanungin kung kumusta na si ganito, ang sasabihin, puro mga ikasisira ng karangalan o kredibilidad ng kanila pong iniwanan. Ganun na po yung maraming mga manggagawa. Kaya makikita po ninyo, maraming nagbabalak na pupunta sa misyon. Sa ganitong pag-uugali, ano ang dadalhin nila? Kundi lalo lamang ito'y ipapahamak ang mga tao upang di na nila makita yung pong mystery doon sa likuran ng cross of Christ. Ang pinakamahalaga rito na kailangan may bukas sa mga tao ay yung makilala nila. Malaman nila ano ba ang mystery ng behind the cross of Christ. Kaya dito ang mystery rito, makikita po ninyo na yung pong ang Panginoong Yesus doon sa cross ay tinulungan
matalino dahil yung pagdating ng kaganapan ng layunin doon sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary ay hindi na tao ang siyang magdadala sa kanyang kingdom, kundi siya na and the grace of God that is given unto you. Kasi paano mauunawaan ng tao? Kaya makikita niyo puro mga pananalapi, puro kayamanan. At sasabihin, kinukot lahat yung mga pangako ng Diyos in the Old Testament. At sinasabi sa mga tao, hallelujah, dakila ang Diyos, hallelujah. Bakit? Dahil hindi nila kilala kung sino si Kristo. Dahil ang tunay na kakakilala lamang sa Kanya ay ang Espiritu ng tao. At yung Spirit na ito ay manggagaling sa Diyos. Ito yung tinatawag na grace of God. Na kapag natanggap mo ito, maunawaan mo na ng lubusan kung ano ang kahalagahan ng pagpunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary, dahil ito ay binuranan niya lahat ng mga kasaysayan mula Genesis. At ito ay nagpagkakaroon na ng bagong pag-uumpisa, bagong panimula ng bagong buhay sa piling ng buhay na Diyos. Kaya nga noong Old Testament ay meron yung pinili ng Diyos na kanyang mga bayan. At mga Hentil na pagkatao ay pinapapatay niya noon, pinauubos. Kaya nga, ang mga Israelitas noon, ang sabi ng Panginoon, ubusin niyo lahat ang mga Palestine. Wala kayong ititira kahit ni isa. Pero hindi tumupad ang mga Israelitas. Maraming naiwan at yun yung dumami. Ngayon, ang daming mga nagtuturo sa Bible School, kiniklaim lahat ng pangako ng Diyos, batas ng Diyos sa Old Testament time. Pero sabi ko, huwag niyong pipiliin lang yung pangako na magaganda. Sabi nila, Pastor, ito'y salita ng Diyos. Oo, salita ng Diyos. Kung yun ay salita ng Diyos, gawin na rin ninyo yung salita ng Panginoon na hindi naganapanaan ng mga Israelitas na ang sabi, ubusin nyo lahat ng mga Palestinian at ito, ngunit hindi nila ginawa. Ngayon, kayo'y sumusunod sa kanyang sinasabi doon sa Old Testament, then gawin ninyo, pumunta kayo sa Palestine at ubusin nyo lahat sila. Hello? Kaya kung titingnan po natin, ito pong sinasabi ng the Apostle Pablo, ang sabi niya, for by Him were all things created, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. So ibig pong sabihin na there will be no more differences between the Jew and the Gentiles. Bakit? Dahil doon sa bagong tipan, hindi na po Jew or Gentiles, but they will become all Christian. Pagka sinabing Christian, a living Christian, they are the family of the living God. Yun po ang ibig sabihin ng Christian. Pero hindi yung religious Christian. Hindi rin yung traditional Christian. Nang sasabihin ng mga traditional Kristiyano kami dahil nagbabasa kami ng Biblia. Pero ang living Christian, Kristiyano kami dahil buhay namin yung katuparan ng layunin
ng Panginoong Hesus noong pumunta doon sa cross of Calvario. Kaya nga it is finished. Malaki ang kaibahan. Dahil noong unang panahon, sila ay nagpupuri sa Diyos, pero itong bagong tipan, lahat ng kabahagi sa kaharian ng Panginoong Hesus Kristo ay sila ay papuri sa Diyos. Ibig pong sabihin yung papuri, awit mo, buhay mo. Kaya nga, sa Old Testament, ay what you learn and what you know, you say. Yun po yung Old Testament. What you know and what you learn, you say. Pero in the New Testament, what you say, you are. Kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung inaawit mo, kung ano yung ipinapahayag mo, ikaw yon. That is the Old Testament because the grace of God that God has given unto you, siya yung magdadala ng katotohanan na angkop doon sa mga sinasabi ng bibig mo, sa buhay mo, magkasama sila, magkalakip. Kung ano yung sinasabi mo, makikita sa panlabas na pagkatao mo. What you say, you are. Pero yung mga matatalino, what they learn, what they know, they say. Kung ano yung kanilang nabasa, yung na-interpret, yung napag-alalan, yun yung sinasabi nila. Pero tayo kung anong sinasabi natin, tayo yung buhay natin. Yun po yung ibig sabihin. And that is the mystery behind the cross of Christ. Kaya po, pinag-iingat tayo ng Panginoon sa huling kapanahunan na ito. Dahil marami na pong deception, maraming deceiving, na ito ay dala-dala ng tao. Dahil lamang sa pagnanasa, na sila ay makapaglingkod sa Diyos at the same time, yung kanilang pangalan ay matatanyag. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, tandaan po natin that as we enter into the kingdom of God, ito ay bunga ng ating desisyon na humakbang palabas sa kaharian ni Satan through the law of the flesh at sa kaharian ng tao through the law of the mind. Palabas na iwanan ang kasumpa-sumpang buhay mula sa dalawang kingdom na ito at papasok sa kingdom ni Kristo na ang ating kaisipan, na ang ating kaluluwa ay mapasailalim sa paghahari ng puso or spirit that God has given unto you, which is the grace of God. So, ibig pong sabihin, hindi na po karunungan. Kaya nga sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, First Corinthians chapter 17, chapter 1 verse 17 to 18, For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. So, ibig mong sabihin, dahil the power of the cross is Christ, and that God has that, meron na siyang kapamahalaan
enter in upang dalhin at damitan ang bawat mga tao na ito ay papasok into a covenant relationship with Christ, with the risen Christ, damitan ng kanyang kapangyarihan. Because the grace of God is also powerful. At inuulit ko po, ang Diyos po natin ay Spirit. That's why, sabi ng banal na kasulatan, we must worship Him in Spirit and in truth. Yun yung sinabi ng Panginoong Jesus. At hindi ka makapagsamba, you will not become a true worshiper of God unless na meron kang natanggap mo the grace of God. Dahil the grace of God, which is the Spirit, the Holy Ghost, ay meron siyang kalikasan. Kung ano yung kalikasan ng buhay na Diyos, gayon din yung Spirit that God has given. Kung ang Diyos, kung God, ang ating Panginoon, Spirit, He is the unquenchable fire, then the Spirit that God has given is also an unquenchable fire. Apoy ito. Kaya nga as we live in the presence of God, through the grace of God, tayo po ay nagliliyap ng apoy. Kaya mali yung mga sinasabi ng marami, na kapag ka nagpayag maganda yung kanya pong mga sinasabi, ay talagang grabe, nag-uumapoy, he is on fire, sinasabi nila. Hindi po. Hindi po, dahil nagsasabi ka, ay on fire ka, na doon ka lang on fire. Hindi po, kundi dahil you receive the grace of God, so all the time, as long as na ikaw ay to cling in the presence of the risen Christ, you are always on fire. Whether you speak or whether na hindi ka magsasalita, you are always on fire because the grace of God, the Spirit that God has given, is also an unquenchable fire. Kaya nga kung merong pagtitipon, ay hindi upang palakasan o ano pa man, kundi upang lahat ng mga nanghihina ng apoy ay mag-uumapoy because the fire of God, kapag nagtitipon-tipon, ay ito ay iisang apoy. Kaya nga hindi na tayo makalaman. We are allowing the Spirit of God to speak. Kaya ang ating kaluluwa, tayo bilang kaluluwa, ng ating kaisipan ay dapat mapasailalim sa ilalim ng kapamahalaan ng puso na siya yung magdadala sa atin. Dati, ang laman ang nagdadala sa atin through the power of Satan. Yun yung nagdadala sa atin. Kaya nga yung kaisipan natin, habang nandito tayo, hindi po ito oobra. Kaya nga, ang magiging katuruan ng mga matatalino, magsasanib yung karnal at saka yung spiritual. Dahil lahat na lang ay ikukot, kagaya itong nangyayari. Ang sabi na yung presidente kung sino raw ang mananalo, ay yun ang itinalaga ng Diyos, mga mangmang. Hindi po nakikialam ang Diyos kung sino ang tatayo na maging presidente o pangulo sa bansa natin. Bakit? Dahil hindi po lahat, wala sa kanila, kahit na sinasabi natin lahat ng presidentiable, kahit na nananalangin sila, nagbabasa sila sa Biblia, hindi pa rin. Dahil ang Diyos ay kumikilos lamang at nakikipag-ugnayan sa mga tao na ka-establish their covenant relationship unto Him. Hindi makikialam. Kaya ang church, yung good moral ng church being on fire, ay meron siyang kakayanan to judge at pumili na hindi po ipinababalikat sa Diyos. Dahil nakakatakot, sasabihin mo na itinalaga ng Diyos, pero pag dumating ng panahon na naging kurap o anong ginawa, nagbibigay ba karangalan sa Diyos? Hindi po. Dahil sa kamangmangan ng mga nagmatatalinong nagtuturo,
laging sinasabi, ikino-connect ang ginagawa sa mundo sa Diyos. Hindi po. Dahil ang tunay na layunin kung bakit ibinukas ng Diyos ang pintuan ng kalangitan para sa atin upang lumabas na po tayo from this kingdom of Satan and from the kingdom of men and to cleave into the presence of the risen Christ all day long. Habang nabubuhay tayo dito, yung sinasabi ko, because of the cross of Christ, nakapagtakda ng Panginoon ng a new habitat, a new dimension na kailangan pong makapag-soar up tayo. At dito tayo magtipon-tipon lahat as we continue our journey here on planet Earth. It is no longer from in the kingdom of Satan through the law of the flesh, and even the kingdom of men through the law of the mind. Hindi na po. Kundi kinakailangan, lahat po tayo ay makapag-soar up, and we are going to live or stay in the presence of the risen Christ into that highest dimension that God has prepared for all those who inherit salvation. Yun po ang katotohanan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kaya sinasabi ni Pablo, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of the world? This world? Has not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching the same to save them that believe. Kaya makikita po ninyo dahil sa karunungan. Karunungan ng tao sa mundong ito. Hindi niya nakilala ang Diyos. Nalaman niya lang dahil sa banal na kasulatan. Pero anong ginawa nila? Lahat na lang ng mga pangungusap, pagkikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang mga bayan sa Old Testament ay inangkin na sa kanila na nangungusap ang Panginoon. Hindi po. Dahil kabilang lamang po tayo in this great and a new covenant that God has made through the blood of Christ. Dito lang tayo napapabilang. And that is the power, the mystery behind the cross of Christ. Kaya makita ninyo na ang sabi ng banal na kasulatan, yung karunungan ng tao ay wala. Hindi niya naunawan at hindi niya kilala ang Diyos. Iba yung salitang kilala at nalalaman. Nalalaman dahil pinag-aaralan nila theology. Kaya nga yung theology, who is God, who is the Father, who is Jesus, who is the Son, who is the Holy Spirit. At kapag nabasa na nila doon, sasabihin, inaangkin na sila na yung na-equip, na-empowered, sasabihin, they are on fire. Pero that is only an emotional activation. But it's not spiritual activation. Kaya sabi rito na ang Diyos ay naluluwalhati sa kamangmangan ng pagkakahayag ng kaligtasan na nagliligtas sa mga maniniwala. Bakit? Sa paningin ng mga matatalino, kamangmangan yung pagpapayag ng sinuman, namumuhay under the presence of the risen Christ. Pero di nila alam na bawat kataga na binabanggit ay may kapangyarihan dahil mismo nabuhay yung nagsasalita ang siyang naging patunay na ang lahat ng sinasabi ay totoo. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kailangan dumako na po tayo
behind the cross. Dahil ang mga tao sa mundo, the kingdom of men, the kingdom of Satan and the kingdom of men, ay nandun sila sa paanan ng cross nakatingala. Na tinitingnan yung kaligtasan because of Christ. Pero anong tinitingala mo doon? Yung mensahe ng cross ay karumal-dumal at kasumpa-sumpang buhay na nakagisnan mo sa daigdig na ito. At kung naunawaan mo sana ito, ay meron kang desisyon na tama na humakbang palabas doon sa likuran ng cross, because behind the cross of Christ, nandun na po yung mystery. Dahil hindi na po isalita yung dadalhin sa iyo, kundi katuparan na po doon sa misyon na yon ng ating Panginoong Hesus. Kaya, makikita ninyo yung ginawa ng demonyo. Ngayon sabi, ayaw magtrabaho ang mga tao, pero laklak ng alak naman. Dahil daw, ginugunita yung pong mahal na araw. Sa kanila, mahal na araw ito. Pero sabihin ko po sa inyo, pinamahal ni Satanas ito, hindi po ang Diyos. Dahil ang tunay na mahalaga dito ay yung bunga ng layunin kung bakit pumunta ang Panginoong Jesus sa cross of Calvary. Yun po yung kailangan matakbuhan. Dahil sa cross ay nakapag-ascend ang buhay na Panginoong Hesus doon sa langit, at siya ay bumaba in the person of the risen Christ. Bumaba po siya. So bakit nakababa? Because that is the mystery behind the cross of Christ. Na yung kanyang pagbaba ay upang to enthrone Himself in our mortal being, upang i-replace ang lahat ng mga posisyon ng demonyo na kumontrol sa ating mga buhay, sa katawan at sa kaisipan po natin. I-replace niya ito through yung pagdadamit niya sa atin ng Spirit na nanggaling sa Kanya, in order that that Spirit that God has given unto you and the Spirit of God works together for your victory, to walk in His presence all day long. At the Spirit that God has given, siya yung may taglay ng pananampalataya. Paano mo sasabihin may pananampalataya kahit kay Kristo, ni wala ka, di mo pa natanggap the grace of God? Dahil kung natanggap mo ang the grace of God, then ang iyong itinuturo na katotohanan ay hindi na lamang yung nabasa mo sa Biblia, kundi yung nagaganap sa buhay mo na ito ay dinidemonstrate ng Spirit and power. Yun po ang katotohanan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ang pinakamahalaga rito is the mystery behind the cross of Christ. Yun po ang kailangan po natin matagpuan. Kaya nung it is finished, ito na yung umpisa ng bagong larawan sa mundong ito, to live in a newness of life, living in the presence of the risen Christ. Wala na. Dahil sa banal na kasulatan, sinasabi that Christ is the end of the law. Na nung dumating ang Panginoong Hesus, wala na. It is finished, tapos na. Kaya huwag kayong padidisip, sabi ng banal na kasulatan. Dahil kailanman nung iniwan ng Panginoon yung kanyang bayan, nung pumunta na sa cross, hindi niya inutusan na maghanap ng mga Bible school, maghanap ng mga matatalinong tao, magturo sa kanila ng batas.
Hindi, pero sabi niya, maghintay kayo. Dahil dahil I pray the Father that He will send another Comforter, which is the Holy Ghost, to abide you forever. And even the Spirit of truth that the world did not receive, because they did not know Him and they did not see Him. Pero sabi ng Panginoon, pero kayo, makikilala niyo siya dahil mananahan sa inyo. That is, yun po yung proof that you are living in the presence of God, that you are living in the kingdom of God, that you belong to the kingdom of Jesus Christ. Dahil kung hindi natin susuriin, akala natin nakakatulong tayo sa tao. Pero di ninyo alam na ginagamit kayo ng demonyo dahil sa karunungan ninyo upang bulagin ang mga tao. Basahin po ninyo yung Matthew chapter 23. Dahil ang mga matatalino ay pawang mga bulag, at lahat ng makikinig sa kanila ay magiging bulag. Makikita nyo, nihahanda ngayon para lang sa 7 last word of Jesus Christ. Hindi yun. Kaya po anong sabi ni Pablo? Iwanan na natin ang mga elementary teaching na hindi na naman ibumalik doon sa doon sa bautismo sa tubig o ano paman, but live in maturity. Kaya lang mag-mature tayo sa tamang buhay. Hindi po sa laman, kundi sa spirit. Dahil ang laman mamamatay, kahit na anong gagawin mong paglaban yan, kapatid, yung karangalan mo dyan sa iyong katawan, mawawala. Parang bulaklak na ito ay nalalanta. But those who live in the presence of God in the Spirit, you will live in His kingdom sa walang hanggang buhay. At yun yung minimithi ng Panginoon. At yun yung kanyang paanyaya. Na ayaw tumalima ang mga tao dahil mas gusto nila yung magsaya sila sa mga walang kamuluhan na buhay dito sa daigdig. Mas gusto nila na masaya sila. After all, sa impyerno na sila pupunta pag namatay sila physically. Kaya yun yung kailangan ingatan po natin. Huwag baliwalain yung kahalagahan ng pagpunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary. Dapat ang ating pong hanapin dito, the mystery behind the cross of Christ. Gaya ng kapanganakan ng Panginoon, hindi yung kanyang kapanganakan ang kailangan gunitain dito, kundi ang gunitain, yung pong pahalagahan, the purpose ng kanyang kapanganakan. Hindi na ginugunita, kundi bakit? Dahil bawat mga buhay na ito ay tumatalima, yung mga bunga ng kanyang ginawa ay nakikita at nahahayag sa bawat buhay ng bawat isa. Yun lamang po mga minamahal na mga kapatid. Kaya po kailangan po natin, pahalagahan po natin the mystery behind the cross of Christ. Magandang araw po sa inyong lahat. Father, thank you Lord for this day. And then Lord God Almighty, na kami ay muling natipon-tipon upang patuloy. Lord God Almighty, na saliksikin ang bawat mga katotohanan sa pamamagitan ng iyong pagbubukas, Panginoon, sa bawat isipan po namin, Panginoon Lord God, upang kami po ay makamtan po namin at matunton ang kapangyarihan dala, Lord God Almighty, ng mystery behind your cross, O God, in the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we thank you and I pray that everyone na ito ay nakarinig, dalangin ko po ng apoy ay patuloy na magsiklab sa kanila, Lord God, all day long, ngayon at magpakailanman. Bless every ears, bless every people na ito, Panginoon, ay nakarinig nito ngayon at magpakailanman. In Jesus' mighty name we pray. Amen.